Magandang gabi po sa ating lahat. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo, kahit po yung mga nasa bahay. At tayo po, i-ready po natin ang ating mga puso para sambahin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen.
at isipan ng Lord God. Tinataas ka namin. We glorify you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay po, at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa hapon po ito o gabi na po para madali nang dumilim ngayon eh. So tayo po ngayon ay nasa prayer meeting po every Thursday ho, 6 o'clock po ng hapon. Patuloy po namin pinag-aanyaya, ano, pwede po niyo kami samahan dito, pumunta dito ng personal, or kung hindi po naman kayo makapunta dito ay subaybayan na lang ho ninyo sa inyo pong mga tahanan. Bigyan po natin ng sandali lang ho naman ito eh. Bago yung mga anumang gagawin ho natin. So, sama-sama po tayo ngayong gabi sa pag-aaral ng ating ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, pray muna po tayo. Hingin natin ang patnubay ng ating Panginoong Diyos. Salamat, aming dakilang Diyos Ama. Kami po ay pinagkatipon muli sa lugar na ito sa ganitong oras upang idako po, Panginoon, ang pananalangin, pagdulog sa iyo, O Diyos, at pag-aaral na iyong mga salita. Patubayan po kami, Panginoon, ayan po, yung, ikaw magpaunawa sa amin, O Diyos, sa iyong mga salita na aming mapag-usapan. Ganon din po sa mga sumusubaybay po sa kanilang mga tahanan. At tayong ikaw lamang po ang aming pinapupurihan at itinataas po sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, yun o, pinagkanyaya po namin at kung pwede ho kayong pumunta ng madali lang hong hanapin itong lugar na ito dito po sa mula dyan po sa highway, sa may fast food dyan, diretso lamang ho yung kantong yan. So sa Morris Street po, Dabsan Subdivision,
Sindalan ho, San Fernando, Pampanga. Ganon din po yung pananambahan po natin tuwing araw ng linggo, 9 o'clock po ang start. Welcome po ang bawat isa, sama-sama po nating sambahin, no, ang ating Panginoon. Ano pa ba? So yung po mga kapatid natin, no, nasa ibang bansa ho, yan, binabati po namin kayo ng pong oras dyan, umaga, tanghali, gabi. So purihin po ang Panginoon, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan, ano pa ba? Yung po i-announce na rin natin yung couples night natin, no, sa February 15 po yun, no, sa mga mag-asawa po, sa mag-aasawa pa na gusto mag-asawa. Ayan. No, at sa mga single po, welcome ho sa February 15 at pwede ho kayong pumunta ho dito bago po ng 15, pwede ho kayong pumunta ho dito upang makakuha po ng ticket ho. Ayan. Meron po kasing yan pagkatapos po noon yung kainan po, dinner, ayan o. So hanapin lang po ninyo si Sister Alma. So, ano pa ba yung welcome announcement natin? So, yun na po muna siguro, no? At ngayong gabi po ay sige po, tuloy-tuloy na ho tayo, no, sa salita ho ng ating Panginoon. At ang pamagat ho ng ating pag-usapan ay ang banal na kasulatan. Pag sinabi pong kasulatan, ano po yan? Isang dokumento, ano, na isang nagpapatunay, katunayan, ayan ho, na legit ika nga ang isang bagay. Pag pumunta ho tayo sa PSA, pag kukuha ka po dyan ng dokumento, marriage, death, birth certificate, ano pong mga kailangan, kailangan ho tatanungin ka ho o kaya may pipilapan ka ho doon, at ang pagbabasehan po nila doon na ikaw ay nakarehistro doon kung may stall po doon na datos ika nga o record mo. Pag wala, hindi ka legit ika nga kasi walang makita doon na katunayan, no? So ganun ho. Ganun din ho sa atin bilang mga Kristiyano, alam naman po natin napakarami, libo-libo ho ang mga usaping pananampalataya o reliyon dito sa ating buong mundo. At ang bawat isa po ay nagkiklaim na yun nga, silang tama, silang katotohanan, inaalok, sinasabi sa tao, no? So ano ba ang magiging katibayan ng bawat isa na talagang makapagsasabi na sila nga ang tama? Naalala ko yung napanood ko sa Facebook ho, siguro ito nung una hindi ko ganong pansin kung anong relihiyon siya pero nung nakita ko uli, tinignan ko mabuti, medyo may mahaba-haba ang niya, bas. So alam ko na ganito ho kasi ang kanyang entrada sa mga tao, binabahagi na niya. Sabi niya, sino ba ang si Maria ba ay Diyos o tao? Sabi niya sa mga tao, no? Tao, sabi, no? Sino ba ang nanay ni Jesus? Sabi niya, si Maria. Katuwid, si Maria ay tao, ang anak ay tao, sabi niya. So tao lang ang tingin nila sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sinasamba, sabi, yung Diyos na lumikha, hindi yung nilikha. Pinapakita ko doon na si Jesus hindi siya dapat sambahin dahil tao lamang siya. Wala siyang hawak na anumang katunayan, salita lang. So makita ko natin doon kung paano nila i-twist, no, yung salita ho ng ating Panginoon. So bilang mga Kristiyano ho, no, yung nga iba pinanghahawakan nila dahil sila ang pinakamatandang reliyon daw, sila yung tama. At yung kagabi na pag-aralan natin, naging tanong ko na yun daw ang itinayo na sinasabi doon sa batong ito, sabi ay itatayo ko ang aking iglesia. So kiniklaim nila yun. At mayroon pa ibang reliyon na kiniklaim nila na sila yon.
So, sino sa kanila ngayon ang totoo na yung binanggit doon ng ating Panginoon na sila nga? So, bilang mananampalataya po ay pagdating ho sa usaping pananampalataya, iisa lamang ho ang pinagbabatayan natin. Yung pinal na authority na panghahawakan po natin o pagdedependihan. Kasi sabi ng banal na kasulatan, may isang pananampalataya, mayroong Panginoon at isang bautismo. So labas ho pananampalataya na labas sa sinasabi ho ng banal na kasulatan o salita ho ng ating Panginoon ay hindi ho tama. Dahil isa lamang pananampalataya tinuturo ho ng salita ng Diyos. Bagamat yung iba, halos ginagamit ho ang banal na kasulatan, kaya lang pag dating ho sa pagpapaliwanag, lumalabas na ho sila doon sa sinasabi na salita talaga ng ating Panginoon. Kaya nga ho, kung matatandaan ho ninyo, ako natatandok pa rin sinabi kagabi ng ating guro, Pastor Dan, na wag lang tayong basta't dedepende sa nagtuturo o nagsasabi. No? Ibig sabihin, tingnan natin, siyasatin natin yung mga sinasabi ng mga nangangaralo. No? Lalo na ho sa panahon natin ngayon, sa dinami-dami ho ng mga nangangaral. No? So paano ho tayo nakakatiyak na tama yung sinasabi ho nila o iniaalok nila sa tao? So, tingnan ho natin dito sa banal na kasulatan, dito sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 17, verse 10 hanggang 15 po. Ayan. Acts 17, verse 10 hanggang 15 ho. Marami ho kasing idinadahilan ang ibang mga reliyon na pinanghawakan na sila ang tama, no? Parang talagang mapapatunayan na sila nga ang tama. Sabi nga palagi, masasabi lang ho ng isang tao na siya ay tama kung siya ho ay dumidepende sa salita ng ating Panginoon. Walang sinong po pwedeng, ako ang tama, kami ang nasa katotohanan. So bakit ho nila nasasabi yung ganon? So sabi ho dito, nang gabi rin iyon, pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. 11, mas mabuting kausapin ng mga Hudyo roon kaysa mga taga-Tesalonika. Willing-willing sila ng pakikinig sa pangangaral ni Apostol o ni Pablo. At sinasaliksik araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. 12, sumampalataya ang maraming Hudyo roon. Gayon din ang mga Griego, mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. 13, subalit nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Tesalonika na ipinangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila ay nagpunta roon at sinusulang gumawa ng gulo ang mga taong bayan. 14, si Pablo ay dali-daling pinaalis ng mga kapatid at pinapunta sa tabing dagat. Ngunit naiwan sina Silas at Timoteo. 15. Ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang tagubili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. Ito yung mga Hudyo sa Berea. Meron po tayong makikita na magandang katangian po ng Berea ho dito mga Hudyo dito sa Berea. Kasi dito nga ako sa chapter 17, nung minsan na nakapagbahagi na ho ako dito, meron po 3 klase dito mga Hudyo no? So dito po sa Berea, kaya napunta dito sina Pablo kasi umalis po sila sa Tesalonika. Kasi nga ho, nangaral doon sila, pinangaral nila na si Kristo, ito yung Kristo na dapat na magtiis. At dahil doon sa pangangaral na yon, ay may mga Hudyo po, mga kilala din na mga babae, sabi mga tao, na sumampalataya. At dahil po doon, itong mga Hudyo sa Tesalonika ay nainggit po sila
siguro nabawasan ng kanilang na miyembro, mga grupo. No? Sumampalataya sila doon sa pinangangaral ni Apostol Pablo. So nainggit po sila. Kaya yung sinusulan nila na mag-alsa yung mga ibang Hudyo po doon, gumawa ng gulo. No? Sa gano'n, mapagbintangan sina Pablo na sila ang nagpapasimuno. Kaya pumunta po sila ngayon sa Berea. At dito nga ang sabi, no, na nung gabi niyon, pinapunta ng mga kapatid, no, sina Pablo at Silas. So, bago po tayo pala magpatuloy, yung title po pala natin, ating excited po kasi ako. Title ho ay Ang Banal na Kasulatan. Ito ho ang tanging libro ho na authorized ho, pinali ka nga pagdating ho sa pananampalataya. So ang papaksahin po natin yung kahalagahan ng pagsasaliksik. Hindi lang ho tayo basta amen ang amen, tango ng tango, no? At lunok ng lunok sa bawat sinusubo. No? So yun nga po, yung naalala ko yung sinabi natin guro na basta nakadepende. Tingnan natin, sabi, kaya pinapayo po niya na basahin natin yung ating gagamitin. So, isang kasulatan, ang sabi ho, no, isang dokumento na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ayan. Record ho. Ayan. Ang tanong ko doon kumusta po ang ating pagbabasa? Ayan. Pagbabasa, pagbubulay, pag-aaral, at pagsasaliksik. Pag sinabi ho kasi ng pagsasaliksik, ito po yung ginagalugad mo, hinahanap. Mayroon kang hinahanap. Para sa isang bahay, mayroon kang hinahanap isang gamit, sinasaliksik mo ang bawat sulok para makita mo yung hinahanap mo. So, yan po ang ibig sabihin ng pananaliksik. So, may dalawa ho tayong makikita nga ditong magandang katangian ng mga taga-Berea. So, una ho, sabi doon, yung pagiging willing-willing nila sa pakikinig, sabi doon. No? Pag sinabi pong willing-willing, hindi ho yung napapanood sa namibigay ng jacket. No? So, pag sinabi pong willing-willing, ito ho yung labis na pagkahumaling. Ayan. Nahuhumaling sila, sabi ho, no? Yung sobra silang interesado sa pakikinig. Ayan, nag-enjoy po sila sa pakikinig at gustong-gusto nila yung na nakikinig. Hindi sila naboboring, sabihin. So, willing-willing yan, sabi. Katulad ni yung si Maria ho, yung mga kaibigan ho ng ating Panginoon Kristo nung bumisita siya sa kanila. Alaman ho natin doon sa aklat ng Lucas na sabi doon, nung tumuloy sa bahay, yung isang si Marta tumuloy sa kanyang trabaho at si Maria umupo sa harapan ng ating Panginoon at nakinig siya sa kanya. Pinakinggan yung sasabihin ng ating Panginoon. So, yun po ang una, willing-willing sila. No? At pangalawa ho, yung sinasaliksik ho nila yung kasulatan. No? Hindi lamang ho sila basta narinig nilang ganon, tanggap agad. Amen. Napakadelikado ho yung gano'n. Tignan ho ninyo yung mga ibang mga samang pang-reliyon. No? Dahil sa amen lang sila ng amen. No? Kahit na mali na nga yung kanilang ginagawa, nababasa ko dahil mismo kapatid na nga ang nagpapatotoo. May mali yan, nangyayari hindi maganda sa kanilang pinagtatanggol pa rin nila. Yon ang panganib ho na kapag yung mga miyembro ay hindi humahawak ng Biblia at nagbabasa at sinasaliksik kung ano yung sinasabi ng kanilang leader, ng kanilang pinuno. Na hindi nila alam, yung sinusubo pala sa kanila may kasamang lason. Kaya pinapayuhan po tayo na tularan natin ang mga taga-Berea na magsaliksik. So, ibig sabihin, sinasaliksik, masikap po nila hinahanap. Yun. No, kinakapat, ibig sabihin, sinisiyasat o sinusuri. Ayan. Yung parang kahit sa mga bagay o sa pera, no?
lalo na ho ngayon, malapit na hong eleksyon, baka may mga kumalat ho daan ngayon ng mga peke, ano? Minsan, galing na sa mga machine, peke pa rin. Meron pong lumalabas. So, paano mo malalaman na yung peke at yung totoo? No? Meron po silang pangsuri, sinusuri po dyan. Kahit na bumili ka lang sa grocery, pag medyo malaki-laki yung pambayad mo, sinicheck ko nila yan. O minsan yung sinasalat ko nila. So, yun ang ginagamit ng pangsuri. No? So, tinitingnan ho nilang mabuti upang hindi sila magoyo. So, ganun din ho sa ating usaping pananampalataya, usaping reliyon ho. Kailangan ho ay meron ho tayong basihan, ika nga. No? Kasi ho, kung hindi ho tayo nagsasalisik at nagbabasa at hindi tayo pinagbabasa ng mga kinaaniban ho ninyong samahan na reliyon, ay mag-isip-isip po kayo bakit hindi kayo pinagbabasa. Ano bang meron? Ayan. No? So, tayo po malaya ho tayong magbasa. No? In-encourage nga ho na magbasa na sa ganun, talagang kayo na rin ho ang makapagsasabi, makapagpapatunay kung yung mga sinasabi o narinig ho ninyo ay tama at totoo nga at hindi kayo dinadala o hindi lang kayo parang ine-entertain lang, kinukuha yung loob ninyo. Pag nakuha ang loob ninyo, pati yung kayamanan ninyo, kukunin na. Ay rap ho yun. So, yun po, no? Wiling-wili sila at sinasaliksik ang kasulatan sa verse 10 po yun. Wiling-wili sila. Verse 11. So, at ang sa verse 11, makita ko natin doon na yung comparison ho dito ng mga Hudyo dito sa Berea at doon sa inalisan nilang doon sa Thessalonica. Ang sabi doon na mas mabuti silang kausapin yung mga Hudyo dito sa Berea kaysa doon sa Thessalonica. Kaya nga yun nga, no? Ano sila, ano ba tawag dito? Yung gustong-gusto nila na welcome yung inaaral o pinapangaral ni Apostol Pablo. Hindi tulad doon sa Thessalonica, mayroong mga ano doon, kumokontra, no? So matapos ho nilang maipangaral doon ni na Pablo, so ayun, sa verse 12, mayroon pong mga sumampalataya. Ayan. Marahil, bakit sa sumampalataya? Marahil ko, nakita nila. Kasi ang mga Berean ho, nung marinig nila, ayun no, tininan nila sa kasulatan yung pinapangaral ho ni Pablo. Dapat ganun po tayo, mga kababayan. No? Kung ano man po ang kinaaniban ninyong reliyon, kailangan maging ganito ho tayo. No? Narig natin yung pinapangaral, yung mensahe ng leader. Ngayon ho, ito, tignan mo natin. Ano yung kasulatan? Ito ho, yung Biblia. Tama ba yung sinasabi? Hindi ko mo ho yun ang nakamulatan, ika nga ng iba, yan yung tama. No? Hindi ho dapat ganon. Delikado ho yun, kasi sabi ho na pangsulatan, yung bulag na taga-akay ay kapwa silang mahuhulog sa hukay ng kanyang inaakay. Kaya pag mali ho yung pinapaniwalaan natin at sinusundan, kung saan tungo ho yun, doon din ho tutungo yung mga inaakay. So sila ho, nung ma-observe nila, nakita nila sa kasulatan, ay tama, sumampalataya ho sila. Ganun. Pinaniwalaan ho nila. Dapat ganun ho. Tingnan ho natin, matuto ho tayong kumain sa ating sarili. Hindi ho yung basta, lagi na lang tayo maasa na sinusubuan tayo. No? Tango na lang ho tayo nagtango. Matuto po tayong sumubo. Ibig sabihin, mag-aral, saliksikin ho natin. Pag sinabing saliksik kasi, hindi yung dahil sa may mali. Hindi ho. Ibig sabihin, tinitingnan natin yung aral na napakinggan natin doon. Ikinukumpara natin, tama ba to? Ito ba ang sinasabi dito sa salita ng ating Panginoon? Ganun ibig sabihin ng sinasaliksik. No? Sinasaliksik yung kasulatan, hindi ibig sabihin may mali doon sa kasulatan, hindi. Sinasaliksik nila upang ikumpara. No? Yung narinig nilang aral, dalhin
titingnan nila dito sa kasulatan kung tama nga. Tingnan ho ninyo, si Pablo na ho yun. Pero hindi pa sila gano'n na kakumbinsi, ika nga. No? Marahil itong mga Berean nito, dahil mahilig silang makinig ng iba-ibang mga aral, sinusuri lahat yaon. So, isa dito, napakinggan nila si Pablo. So, tiningnan nila, ang basihan nila yung kasulatan. So, nakita nila, yung pinapangalan ni Pablo, totoo, nasa kasulatan. So, sabi, sumampalataya sila kay Kristo. Yung may mga Hudyo, may mga Griego, ang sabi ho, no, at ibang mga kilalang lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan na sumampalataya doon. At doon sa Romans chapter 1 verse 16, may binanggit ko doon. Sabi si Pablo sabi niya, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Yan ang importante ho doon yung kaligtasan ng isang tao po. Ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego, ang sabi ho. Yan ho ang dinadala ho na mensahe ng kasulatan, yung kaligtasan ng bawat isa ho. Ang nakasalalay po dito yung kaluluwa natin Kaya nga ho, naparito ng ating Panginoon Kristo upang ipahayag ang mabuting balita ho ng kaligtasan. So sumampalataya ho sila sa ating Panginoong Hesus Kristo. At dahil po doon mabalitaan itong mga taga-Tesalonica na Hudyo, sinundan pa rin po sila. Hindi sila tinantanan Talagang makita ko natin pagkainggit nila Ayaw nilang talagang mabawasan yung mga miyembro nila. Alala ko tuloy yung nabasa ko sa dahil sa FB. Nagkakaroon po diskusyon po doon sa FB na nadaanan ko lang. Sabi ng isang nasa isang miyembro siya ng isang reliyon. Kayo ang sabi niya doon sa mga Kristiyano, sa mga born again. Yung kinukuha daw nila, yung mga miyembro nila. Ibig sabihin, nababawasan yung mga miyembro nila. So, marahil ganito ang naging damdamin o reaksyon ng mga taga-Thessalonica. Kaya kung bakit sinundan sila hanggang sa Berea nung mabalitaan nila na ipinangangaral din nila Pablo ang pinangaral nila sa Thessalonica. Kaya yun, gumawa din sila ng gulo, nag-udyok din sila ng mga tao na gumawa ng kaguluhan. Ganun ho, kapag talagang ipinangangaral ho natin yung katotohanan, expect na ho natin talagang may manggugulo. Alaman naman ho natin kung sino yung nanggugulo, kung saan nanggagaling yung espiritu ng kaguluhan. Ay sabi ng Biblia, ang ating Panginoon, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, hindi ng kapayapaan. Kaya yung mga nag-uudyok, nanggugulo, doon sa mga nangangaral. Alala ko din, ewan ko napansin din nyo sa Facebook ko. Sa ibang bansa ho, sa sasakyan, nangangaral siya. Abay, tumayo yung siyang nakaupo doon, sinampal niyang gano'n, dahil naingayin daw siya, may kausap sa phone. Mas ma-importante pa yung kausap niya kaysa doon sa pinapangaral. Marami hong nauusig talaga. Talagang lantaran ho, makikita ho natin sa FB, talaga yung espiritu ng kaaway, nagmamanifest ho doon sa mga taong talagang nanggugulo, doon sa mga nangangaral, mga street preacher ho na tinatawag. So hindi po maialis yan kung nangyayari po sa panahon natin ngayon, nangyari na ho noon pa. Talagang, yun naman po ang pakay ng kaaway na hadlangan niya ang tao na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya gumagawa po, naparito siya upang wasak, pumatay at manggulo. So tuloy ho natin. Then sa verse 13, ayun, nabalitaan na pinapangaral ni na Pablo sa Berea, sinundan pa rin ho sila. So mga troublemaker ho sila. Sa Philippians chapter 3 verse 17 at 19, mababasa ko natin doon yung may binanggit po doon na yung mga kaaway ng krus ni Kristo. Ito yung mga tinatawag.
na kalaban. Yung hindi matanggap yung pinapangarap, mabuting balita. So, sa makatwid ho, wala ho tayong ibang dapat na pananganan, pagtiwalaan, tanggapin. Sabi nga ni Pablo kay Timothy, ito ang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Si Kristo'y naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Sa Timothy po yan sa sulat niya. So, ganun, sa atin po na lahat na ho natin pangkalahatan, di lang mo yung mga kami na mga Kristiyano, pangkalahatan na ho. No? At tinutukoy po doon ni Pablo na dapat tanggapin at paniwalaan, walang iba ho, kundi itong sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil ito lamang po ang tanging salita ho ng ating Panginoon na kinasihan, sabi ho no, sa 2 Timothy 3:16. Kinasihan ho ito, bagamat ang katwiran ng iba, ba't daw paniniwalaan yan? Dahil yun ay gawala naman ng tao, ba't paniwalaan? And ang sagot naman ng isang mga ngaral, tanong ko naman, ba't yung mga libro na ginagamit sa sa mga school, yan ay gawa din ng tao, ba't pinapaniwalaan ng mga nag-aaral? Diba? Lalo't higit po ito, ang nakasalalay po dito yung ating kaluluwa. Ba't hindi natin paniwalaan ito? Oo nga po, gawa ng tao ito, pero hindi ho basta mga ordinaryong tao, sabi ng banal na kasulatan. Sila po ay ginabayan ng banal na espiritu. Sabi ho, walang makapagpapaliwanag. Sabi ho, ng mga nilalaman nito, liban doon sa mga ginabayan ho ng espiritu ng ating Panginoon. Natural ho, logic lang ho, ika nga, ito lagi natin naririnig. Tao nga, tama ho. Tao, gawa lang ng tao, no? Sinulat ng tao, tama po yun. Bakit ho? Kasi nga ho, tao ang pinagdalhan ng ating Panginoon ng kanyang sulat. Kung ipasulat ho, sabi nga, ito, di ba nag-aaral tayo, pag tinignan ng teacher, parang kinarkan lang manok yung sulat mo, sabi, ibig sabihin, hindi maintindihan. Kung sa hayop ho, ipasulat, ipagawa ng ating Panginoon to, maintindihan kaya natin ng mga tao. Hindi po. Tama po, tao ang gumawa dahil tao po ang magbabasa. Ang pinadalhan niya ng mensahe ng mabuting balita. No? So, yun po ang katotohanan. So, ito lang ang tayong nagtuturo pagdating ho sa kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao po natin. No? Wag ho natin ipagkatiwala, ito ay lagi ko sinasabi, wag ho natin ipagkatiwala ang ating kaluluwa sa mga pinuno ho ng mga reliyon. No? Maging sina Pablo po, napaka-ingat po ng kanilang habilin. No? Sabi nga ni Pablo, naalala ko yung sinabi niya sa mga taga-Galacia, ito, isinama na niya yung kanyang sarili doon sa mga ibang nangangaral. Doon po sa Galatia chapter 1. Sabi niya, maging kami, sabi, sinama nga ho niya. Sabihin, mayroong ibang nangangaral ho na mangaral ng iba kaysa sa pinangangaral. Maging kami maging kami ang sabi ay pakasumpain kung ang ipangangaral namin ay iba kaysa sa pinangangaral nitong sinasabi nitong banal na kasulatan. Isinama na ho niya sila. Kasi may ibang nangangaral ng ibang mabuting balita. Kaya sabi ni Pablo, maging kami, kung kami may pinapangaral ng iba, sumpain kami, sabi ho nila. Kita ho ninyo, sina Pablo na ho yun. Na pinag-iingat yung mga nakikinig na hindi basta-basta na maniniwala o tanggap na tanggap ho ng mga aral, kundi tingnan ho natin. No? Ito ang gawin ho nating basihan, sabi ho, no? Ito ang nagtuturo ng daan ng kaligtasan na sabi ho ni Pablo kay Timothy din. So ibig ko sabihin, ito pong Biblia, dito natin malalaman yung daan na itinuturo patungo sa kaligtasan. Wala ho sa sino mga pinuno ng reliyon. Kung yung tinuturo po nila, may ibang daan ng kaligtasan, abay, tignan muna ho natin sa salita ho ng ating Panginoon kung tama nga yung kanyang sinasabi. Yan ang sinasabi dito na sinasaliksikin ho natin yung
kasulatan. Tingnan ho natin siya sa atin natin, suriin ho natin yung sinasabi ho nila. Wag ho tayo ito, lagi ko rin paalala wag ho tayong, yung termino na diehard ba? Deboto, sa mga pinuno ho ng reliyon. No? Maging panatiko ho tayo yan sa salita ho ng ating Panginoon. Huwag ho sa mga leader ng mga reliyon. No? Kahit ho, sabi nga ni Pablo, kahit na napakaganda ng kanilang mga sinasabi, sabi, ingat pa rin po tayo. No? So, ito pong banal na kasulatan na sinasabi ng ni Pablo na pinakinggan, siniyasat ng mga Hudyo sa Berea ay ito hong Biblia. Kaya kung kayo po ay wala ng Biblia, punta lamang ho kayo dito. Bibigyan ho namin kayo. Ganun ho namin in-encourage yung mga tao na magbasa. Ibig sabihin, wala ho kaming itinatago. No? Kaya ho, in-encourage po namin kayo na magbasa, magsaliksik ng salita ng Diyos. At kung kayo ho ay pinagbabawalan o yung leader lamang ho ang may otorisadong magbasa, abay, yung nga ho mag-isip ko, bakit? Ayan. Sila lang ba ang mahal ng Panginoon? Sila lang ba ang may kaluluwa na dapat iligtas? Bakit ho kaya ayaw ipabasa? Di ho ba? Ang may ibig sabihin bang kapag may ayaw mong ipakita yung isang bagay, ibig sabihin meron ka tinatago. O ba? Ganun ho yun. So, 1 Corinthians chapter 15 verse 1, sabi ho ni Pablo doon, ito yung saligan ng ating pananampalataya. Ayun, dito ho natin isalig yung ating pananampalataya. Ayan, kung sinasabi ho, kanina nabanggit ko, anumang pananampalataya na hindi itinuturo o labas sa sinasabi ho ng salita ng Diyos, hindi ho tama. Mali, ibig sabihin, sapagkat isa lamang hong pananampalataya tinuturo ng Biblia, pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At sabi ni Pablo, ito ang saligan ng ating pananampalataya. Dito nakasalig, dito nakatuntong, dito tayo nakasandal. Ito ang pinaniniwalaan natin pagdating sa usaping pananampalataya. No? Kung mayroong nagtuturo na ibang pananampalataya, yun ho ay sarili ho nilang kathayaan. Sarili nilang pamamaraan yan. Invento, ika nga. Haka-haka, puro-puro. Ang malungkot nga ho dito dahil nakagawian ng napapakinggan ng kanilang mga miyembro, tinanggap na nila. No? Imbes na tanggapin nila, yung tinuturo talaga na salita ng Diyos, ang tinanggap na lang nila ay yung turo ng kanilang reliyon. Ngayon, ewan kung napanood niyo sa balita ba yun, sa Facebook, yung bagong samahan sa Surigao ba yun? Yung nagsasara ng mga establishmento, bagong bagong sulpot na naman na kulto. Mga bagong gobyerno daw. So yun ho, yung invento ng tao. No? Tingnan ho natin kung yung bang inimbento nila, utos ng Diyos o utos lang ng tao. May babala din ho dyan ang ating Panginoon. No? Niwawalang halaga nila yung utos ng Diyos para yung utos ng tao ang kanilang sundin. No? Sa Mark chapter 7 po yun. At pinalilitaw pa nila, yung utos ng tao ay utos ng Diyos. So pinalitat ko nila, ang Diyos na ngayon na sumusunod sa utos ng tao, hindi na ang tao ang sumunod sa utos ng Diyos. Ingat po tayo. Kaya doon po natin makikita yung kahalagahan nga ho ng pagsasaliksik ng bawat narinig ho natin mga aral. Marami ho mga aral yan, di lamang ho isa. Marami ho nagkalat. Ang Panginoon Kristo na rin ho ang nagsabi, no? Marami paririto. No? So, Romans chapter 10 verse 3, sabi doon, hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos. Ito nga ho yung binanggit natin kanina. Ito yung paraan ng Diyos. Ito yung pananampalataya na tinuturo ng Diyos. Pero ang sabi, nagsikap silang magtayo, sabi ng sarili ng pamamaraan. Nagtayo ho sila. Ang daming reliyon na tinayo sa panahon po natin.
may kanya-kanya sinasabi. Kaya dito naguguluhan tuloy ang tao sa dami. Diba? Sabi ng isa, kami ang tama. Ang pangalawa, sila. Ikaw ang nakikinig ngayon na napakinggan mo sa itong 10 na lang. Mag-iisip ka, sino paniniwalaan ko sa 10 ito? Sino nagsasabi ng totoo? Ayan. Diyan ho tayo ngayon papasok doon sa pagsusuri. Hindi tayo basta paniniwalaan natin basta yung isa sa kanila. Susuriin natin ngayon yung mga sinasabi ho nila. Ngayon, doon sa pagsusuri ho natin, meron tayong pagbabasehan dapat ngayon o panghahawakan na sukatan. Yun ang susukat doon sa mga sinasabi ng bawat isa. Ngayon, yung sukatan natin yun, dalhin natin isa-isa. Ngayon, yung mga narinig ho nating mga aral. Ngayon, kung may lalapat, tutugma, isa sa kanila, yun ang tama. Ang magsasabing tama, yung salita ho ng Diyos, hindi ang sino pa man. So, yung pong pamamaraan ng Diyos, ang sundin ho natin, hindi yung pamamaraan itinayo ng tao. Sabi ho doon, no? So, panghuli, so makita ho natin dito, ito, tatapusin ko na kung saan nung inaagot kaya may sumagi, dagdag sa mensahe ho. May dalawang klase ho na nagsasaliksik. Ayan, tingnan ho natin. Ano ba ang klaseng dalawang klaseng nagsasaliksik na ito? So unang nagsasaliksik, ito yung nagsasaliksik siya dahil nais niyang malaman ang katotohanan. Diba? Yun ang una. Then, ang pangalawa, yung nagsasaliksik siya pero hindi naman niya pinapaniwalaan. 2 Timothy chapter 4 verse 3, sumunod ng mga talata, sabi ho doon, sapagkat darating ang panahong hindi nila pakikinggan ang wastong aral. Ayun. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig, mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ano ho yung pangalawa dito na hindi naman na pinaniwalaan? Sasaliksik sila, kunwari magtatanong pero meron silang kasagutan sa kanilang sarili. Tatanong sila para malaman lang yung sagot na nilang nasa kanila na kung aayunan. Nung tinanong, yung pinagtanungan, yung kanilang kasagot na. Ngayon, ito yung hawak-hawakan ng paniniwala at ito ang sinagot nung tinanong at hindi tumugma, ayun, hindi niya paniniwala kasi hindi tumugma doon sa kanyang pinaniniwalaan. Yun yung pangalawa na nagsasaliksik. No? Nagsasaliksik siya, hindi naman niya pinapaniwalaan yung sinasabi ng tinanong. So, yan ho, no? So, pangwakaso, so ang banal na kasulatan, ito ay hango sa isang kanta eh. Ang banal na kasulatan, ang gamit kong salita, yung tinapay ng aking kaluluwa, kalakasan sa buhay kong bago na. Ako'y Kristiyano, ko sabihin. So, kung ikaw po ay inaari mo ikaw ay Kristiyano, so, ang Biblia ho ang siyang natin, batayan po natin. Maraming nagkiklaim na sila ay Kristiyano, pero hindi naman ho binabasa o nagbabasa ng salita ho ng Diyos. Ito nga ho, sabi natin Panginoon, no? Tayo ho dito, hindi lang ho tayo nabubuhay para kumain. Buhay pang physical. Kundi kumain din ho tayo para sa pang-spiritual ho. Meron ho tayong dalawang, actually, sabi nga ng banal na kasulatan, may tatlong sangkap ang ating katauhan, yung spirito, kaluluwa at physical. Yung physical, yun yung tinapay na sa pang-spiritual, ito ho yung salita ng Diyos. So kung gusto ho natin ng patuloy na lumago, lumakas, no? Malaman ho ang katotohanan pagdating ho sa ating pagdating sa pananampalataya at pagdating sa kaligtasan ho, ayan, sumagbuni ho tayo dito sa salita ho, sa Biblia, sa salita ho ng ating Panginoon. Bago ho tayo maniwala, ika nga sa iba, dito muna ho natin tingnan. Suriin natin yung mga sinasabi ho nila. No? Mabalik ko lang sandali. No? Tulad ho ni Apostol Pablo, ito ho, lagi po yung sinasabi. Kahit po kami ho na nagsalita, ayun, narinig ho, yung senior ho na
ko ngayon, no? Hindi ko sinasabing sa inyo na paniwalaan nyo agad ho. Sa inyo po, tignan ho ninyo, buksan, kung meron po kayong Biblia, tingnan ho ninyo sa Biblia. No? Kahit ano pong reliyon kayo, ayan. No? Kung wala ho kayong Biblia, benta ho yung cellphone nyo, bumili kayo. No? Kung ayaw po nyo mas mahalaga po sa inyo yung cellphone, kung wala, ito, marami po dito, bibigyan namin kayo, punta ho kayo dito. No? So, mas sigit po natin pahalagahan yung kaluluwa ho natin kaysa sa physical ho. No? So, yan po ang mensahe ng ating Panginoon sa kanyang salita. So, wag po tayo lang basta nagbabasa o nakikinig, kundi magsaliksik po tayo, magsuri, ika nga. No? So, salamat po sa ating Panginoon. Sa gabi ping ito, O Diyos, salamat muli sa buhay mong mga salita na laging nagpapaalala sa amin, sa liga ng aming pananampalataya. Wala na po kami iba pang dapat pang ibang mga aklat na paniniwalaan at gawing saligan ng aming pananampalataya at maging kaligtasan ng aming kaluluwa, kundi ang iyong salita. Sabi ng iyong lingkod na si Pablo kay Timothy na itong banal na kasulatan ang siya nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa paraan sa pamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoon Kristo, hindi sa pag-anib ng anumang reliyon na tinayo ng tao. Hindi ang pagmimiyembro, Panginoon Diyos, kundi ang pananampalataya lamang sa ating Panginoon Kristo, sapagkat siya lamang ang namatay, napako doon sa krus ng Kalbaryo. At hindi rin po pwede yung mga mabubuting gawa namin ang siyang maging saligan namin, Panginoon. Salamat po, ibinigay mo ang iyong mga salita upang malaman mo namin ang katotohanan. Dalangin po namin, Panginoon, nawa ay ito ay basahin ng mga kababayan po namin, Panginoon Diyos. Magbuklat po sila ng Biblia. At dito po nila matutunghayan ang kung sino ang nagsasabi ng totoo, ng tama. Sa dinami-dami ho ng mga reliyon na ngayon na ang bawat isa ay nagkiklaim na sila ang nasa kaligtasan, sila ang totoo, sila ang tama. Kahit nalilito ang tao kung sino ang paniniwalaan. Kaya napakahalaga po ng iyong salita na salamat, ibinigay mo ang dalangin lang namin naway bigyan, mapagtuunan nito ng pansin ng marami, Panginoon Diyos, sapagkat kami na mga tao ang pinagdalhan mo po ng sulat mong ito, O Diyos, upang ipaalam yung daang pabalik sa iyo na sa aming pagkaligaw ay matuntun po namin muli yung daan na pabalik po sa iyo. At yun po sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na nagsabing siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan na wala makaparoroon dyan sa iyo, Ama, kundi sa pamamagitan lamang. Salamat po, Ama, na mabuksan po ang kaisipan at puso ng aming mga kababayan sa iyong mga salita. Huwag lang po silang basta't maging panatiko sa mga kanilang kinakilibang kasalukuyan ngayon na reliyon, kundi magsuri po sila. Salita mo po ang kanilang sundin, hindi yung salita ng tao. Sabi nga ng iyong lingkod na kahit ba ang matuwid sa paningin mo, O Diyos, ang sundin ng tao o ang sundin ka, O Diyos. Sa ganang amin, sabi ng mga lingkod, ikaw, O Diyos, ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Salamat po, Ama, at patuloy mo po ang patnubayan sa amin pong pagdulog sa iyo sa kaping ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.